Magandang gabi po. Ako si Carl, isang nursing assistant na dati nag-duty sa isang private clinic dito sa Quezon. Hindi naman kalakihan yung clinic. May reception, 2 consultation rooms, isang laboratory, at may maliit na kwarto para sa mga staff na naka-overnight. Dati, hindi ko pinapansin yung mga kwento ng mga kasama kong may nagpaparamdam daw. Pero nung ako mismo ang nakaranas, dun lang ako naniwala. Gabi yun, ako lang ang naka-duty sa front desk. Si Doc, nasa consultation room habang inaasikaso ang huling pasyente. Mga 10:00 na ng gabi, medyo tahimik na, kaya naglilinis-linis na ako ng gamit. Biglang may pumasok na babae, naka-duster at parang pagod na pagod. "Kuya, pwede po bang magpatingin?" Mahina niyang sabi. Sinabi ko na close na sana, pero nung makita kong hirap na hirap siya huminga, hindi ko na rin nagawang tanggihan. Pinaupo ko siya sa waiting area at pinuntahan ko si Doc para ipaalam. Paglabas ni Doc, wala na yung babae sa upuan. Nagtaka kami pareho. Sabi ko, "Doc, andito lang siya kanina." Nilibot namin ang clinic, pati banyo at lab. Pero wala na talaga. Naisip ko, baka umalis na lang bigla. Pero ramdam kong parang imposible. Kasi halos hindi nga makalakad kanina. Akala ko tapos na. Pero nang bumalik ako sa front desk, may nakapatong na record form. Nakapirma yung pangalan at address. Nanginginig ako kasi sigurado akong wala akong binigay na papel kanina. Kinuha ko yun at dinala kay Doc. Ang sabi niya, kilala raw niya yung pangalan. Dating pasyente pero matagal nang patay. Kinagabihan, habang nagbabantay ako mag-isa, biglang namatay yung ilaw sa waiting area. Habang inaayos ko yung switch, may narinig akong mahina pero malinaw na ubo. Parang galing sa consultation room. Kinabahan ako pero kinuha ko yung flashlight at dahan-dahang lumapit. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Pero ramdam ko yung may malamig na presensya sa loob. Tapos may tumikhim sa mismong likod ko. Paglingon ko, nandun yung babaeng pasyente. Maputla, nakatingin lang, sa kadahan-dahang ngumiti. Bumalik po ako. Kukunin ko yung resulta. Nabitawan ko yung flashlight at halos mamatay ako sa takot. Tumakbo ko palabas at hindi na bumalik hanggang sumikat ang araw. Kuwinento ko sa kasama ko kinabukasan at walang nagulat sa sinabi ko. Sabi nila, halos lahat ng staff na naka-duty mag-isa, nakikita rin siya. Yung babaeng hindi raw natapos ang gamutan dito sa klinik, kaya bumalik para hanapin yung resulta. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa lugar na yon, hindi ko magawang tumingin sa bintana ng klinik. Baka kasi makita ko ulit siyang nakaupo, naghihintay. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang akong Dr. Reyes, isang pathologist. Mahigit 20 taon na akong nagtatrabaho sa iba't ibang ospital at klinik. Pero may isang gabi sa isang lumang diagnostic center ang hindi ko makakalimutan. Doon kasi may maliit na laboratory sa pinakalikod ng klinik. Isang makitid na pasilyo ang daan papunta roon. At madalas, tahimik na tahimik kasi malayo sa reception at consultation rooms. Kung minsan, ako mismo ang nagbabantay ng mga specimen kapag kulang ang staff. Isang gabi, pasado 11:00, ako lang ang tao sa laboratory. May mga samples pa akong inaasikaso. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng lumang aircon.
Bigla ko napansin na parang may naglalakad sa pasilyo. Mahina ang mga yapak, dahan-dahan. Akala ko, isa sa mga medtech ang dumaan. Pero nang sumilip ako, wala namang tao. Nagpatuloy ako sa trabaho. Pero doon ko na narinig ang tunog ng mga bote at gamit na parang may kumakaluskos. Pagtingin ko sa mesa ng reagent, may isang test tube na gumugulong ng mag-isa. Tumigil yun sa mismong harap ko. Pinulot ko, pero napansin kong sobrang lamig, parang galing sa freezer. Kahit hindi naman. At sa salamin ng test tube, parang may bakas ng daliri. Habang pinagmamasdan ko, may boses na bumulong mula sa sulok ng laboratory. "Dok, tapos na ba ang resulta ko?" Mababa, halos paos at parang nagmumula sa taong hirap huminga. Mabilis kong pinatay ang ilaw at lumabas ng lab. Kinabukasan, tinanong ko ang isang senior medtech tungkol sa nangyari. Hindi siya nagulat at sabi niya, "Dok, huwag ka masyadong magtagal sa laboratory ng mag-isa. May pasyente kasing namatay dati na hinihintay sana ang resulta ng kanyang test pero hindi niya na nakuha. Doon siya madalas nagpaparamdam." Simula noon, kahit gaano kaimportante ang trabaho, hindi na ako pumayag na maiwan mag-isa sa laboratory. Kasi sa tuwing naririnig ko ang tunog ng mga yapak sa pasilyo, naiisip ko na baka siya ulit yun. Naghahanap ng resulta na hindi kailanman darating. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Kamusta, Sir Dave? Ako si Robert, dating security guard sa isang lumang clinic dito sa Pampanga. Madalas akong naka-duty sa gabi, kaya kung ano-anong ingay, kaluskos at anino ang nasasaksihan ko. Pero may isang gabi talaga na hanggang ngayon, kahit tumigil na ako sa trabaho, dala ko pa rin ang kaba. 12:00 na ng hating gabi, umikot ako para magronda. Tahimik ang buong building. Pagdaan ko sa pasilyo, papuntang X-ray room, bigla ko napansin na may ilaw na bukas. Pinatay ko agad kasi sayang sa kuryente. Pero pagkalabas ko sa pasilyo, biglang bumukas ulit. Pagbalik ko, may nakita akong bata na nakaupo sa sahig, naka-hospital gown, maputla at parang naliligo sa pawis. Hindi ko alam kung saan nanggaling, kaya tinanong ko, "Bakit ka nandito? Sino kasama mo?" Pero hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa sahig. Lumapit ako para alalayan sana, pero napansin ko na wala siyang anino. At sa salamin ng X-ray room, imbis na bata, isang matandang lalaki ang refleksyon na nakikita ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumakbo ako palabas ng pasilyo. Habang nagmamadali, ramdam kong may humahawak sa uniforme ko mula sa likod. Paglingon ko, wala namang tao. Pero narinig ko yung boses ng matanda. Halos nakadikit sa tenga ko. "Bawal ka dito." Pagdating ng umaga, kunento ko sa mga staff. Sabi nila, dati raw, may matandang pasyente na namatay sa X-ray room habang hinihintay ang resulta. At simula raw nun, may bata o matanda na nagpapakita sa pasilyo. Hindi malinaw kung sino talaga siya. Hindi na ako bumalik sa night shift mula noon kasi alam kong kung nagtagal pa ako roon, baka hindi na ako nakalabas ng pasilyong yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Ako po si Marian, isang nurse na naka-assign dati sa isang
maliit na klinik dito sa probinsya. Hindi ko talaga makakalimutan ang nangyari sa akin doon. Kaya gusto ko lang i-share dahil hanggang ngayon parang dala ko pa rin yung takot. Yung klinik na pinapasukan ko noon medyo luma na. May 2 consultation rooms, isang maliit na receiving area at sa likod isang kwartong ginawa para sa overnight duty ng staff. Madalas ako naka-duty ng gabi kasi kaunti lang ang pasyente. Pero yun pala, doon ako makakakita ng hindi ko kayang ipaliwanag. Isang gabi, mga bandang 12:00 na, biglang may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, wala akong nadatnan. Iniisip ko baka hangin lang o batang nang aasar. Bumalik na lang ako sa loob. Pero maya-maya, bigla ko narinig yung kaluskos ng papel sa reception area. Paglabas ko, nakita ko yung mga patient files na nakakalat sa sahig. Pinulot ko isa-isa, pero may isang folder na parang basa. Nang silipin ko, wala namang tubig pero yung papel parang may bakas ng kamay na kulay itim. Kinilabutan ako. Akala ko pagod lang ako kaya pinunasan ko at saka ako itinabi. Pagbalik ko sa duty room, may naamoy akong matapang na amoy. Parang antiseptic na may halong bulok na karne. Doon na ako nakarinig ng boses mula sa consultation room. Mahina, parang batang umiiyak. "Ate, masakit." Nanginginig ako pero tinanong ko, "Sino yan?" Walang sumagot, pero yung pinto ng consultation room, dahan-dahan na lang nagsasara mag-isa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tumakbo na lang ako palabas ng klinik at doon na ako naghintay hanggang mag-umaga. At mula noon, hindi na talaga ako bumalik. Kasi hanggang ngayon, sa tuwing naaamoy ko yung antiseptic, naririnig ko pa rin yung boses ng mahinang iyak. Yung salitang, "Ate, masakit." Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hello po, ako si Aisa, medical technologist. Hindi ako madaling maniwala sa mga kwentong multo. Pero mula nang mangyari ito sa klinik na pinapasukan ko, hindi na ako ganun kasigurado. Gabi noon, ako yung naka-duty sa laboratory. May mga ilang pasyente pang nagpapa-blood test kahit late na. Bandang 9:30 ng gabi, pumasok ang isang babae. Nakaputi siya, namumutla at parang nangihina. "Pwede po bang magpa-lab test?" Mahina niyang tanong. Kinuha ko ang form at pinasulat ko siya ng details. Tahimik lang siya habang nagpipill up. Napansin ko, malamig na malamig ang kamay niya nang kuhaan ko ng dugo. Pero wala akong imik. Pagkatapos ng test, nagpasalamat siya at bago siya umalis, sabi pa niya, "Balikan ko na lang po bukas yung result." Kinabukasan, hinanap ko yung form niya para i-process. Pero laking gulat ko, wala sa record yung pangalan. Wala rin ako makita sa mga papel na pinirmahan kagabi. Wala, as in, parang hindi siya dumating. Nang nagkwento ako sa isang senior staff, bigla siyang natahimik. Sabi niya lang, "Babae, maputla, nakaputi. Matagal na kaming may pasyenteng ganyan na dumadating tuwing gabi, pero matagal na siyang patay." Simula noon, tuwing maririnig ko yung pintuan ng lab na bumubukas kahit wala ng pasyente, para bang nanlalamig na agad yung buong katawan ko. Matapos yun, hindi naman na muling nagpakita yung babae at sana wag na talaga.
Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw pagsapit ng takip silim. Ako nga pala si Raymond, isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya dito sa Maynila. Hindi ako mahilig umorder online, pero noong isang linggo, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang courier. May padala raw para sa akin, isang parcel na hindi ko in-order. Nagulat ako pero naisip kong baka regalo o baka galing sa isang kakilala. Pagdating ng delivery rider, pinirmahan ko agad ang resibo. Wala na raw akong babayaran. Kaya pagkakuha ko, mabigat ang kahon. Halos kasing laki ng isang maliit na TV box. Wala itong sender name. Tanging address ko lang ang malinaw na nakalagay. Nagpasalamat ako sa rider, pero napansin ko na para bang nagmamadali itong umalis. Hindi ko na rin pinansin. Pagpasok ko sa bahay, ramdam ko na agad na parang may masamang dala itong box na to. Ang karton ay may mga bakas ng mantsang parang pinatuyong likido, kulay kayumanggi. Nang lapitan ko, naamoy ko ang isang matinding baho at malansa. Parang dugo na ilang araw nang nakatago. Doon ako kinilabutan. Kumuha ako ng cutter at dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Una kong nakita ay makapal na itim na plastic. Parang sinadyang balutin para hindi basta makita ang laman. Pero kahit nakabalot, umaalingasaw na ang amoy. Naramdaman ko ang malamig na pawis na bumabalot sa likod ko. Nang tuluyan ko itong buksan, muntik ako mapasigaw. Isang ulo ng tao ang nakasilid sa loob. Namumugto ang mga mata nito, parang nakatitig diretso sa akin kahit putol na sa katawan. Ang balat ay maputla at nagsisimulang mabulok. Hindi pa doon nagtapos. Sa ilalim ng ulo ay may mga kamay at paa, puro putol, puno ng tuyong dugo, at may mga galos na halatang pinahirapan bago pinatay. Para akong nanigas. Gusto kong tumakbo pero ang mga tuhod ko ay parang walang lakas. Sa gitna ng katahimikan, bigla akong narinig ang mahina at garalgal na parang bulong mula sa mismong kahon. Bakit ikaw ang tumangga? Nabitawan ko ang takip at mabilis na isinara ang kahon. Nanginginig ang buong katawan ko. Tumakbo ko palabas ng bahay at halos hindi na ako huminto hanggang makarating ako sa kapitbahay na malayo-layo pa. Doon ako nagpalipas ng gabi. Takot na takot. Halos hindi ako makatulog. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik sa bahay. Mabigat ang pakiramdam ko habang binubuksan ko ang pinto. Tahimik ang paligid, para bang walang nangyari kagabi. Pero nang silipin ko ang lugar kung saan ko iniwan ang kahon, wala na doon ang parcel na yun. Walang bakas ng dugo, walang amoy, at walang kahit anong senyales na may dumating na delivery. Para bang hindi talaga dumating ang kahon kagabi. Matapos yun, hindi ko na inalala ang mga nangyari. Basta't wala na sa akin yung mga parte ng katawan na yun. Hindi ko rin talaga alam kung kanino galing. Pero hinayaan ko na. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hello po, Sir Dave. Ako si Jojo, isang delivery rider na halos gabi na kong umuwi dahil sa
dahil sa dami ng order. Sanay na ako sa kung saan ako napapadpad. May malayo, may nasa kanto lang, at merong ding mga lugar na halos walang tao. Pero ang hindi ko makakalimutan ay ang huling delivery ko nung gabing yon. 10:00 ng gabi noon nang makuha ko ang huling parcel sa app. Maliit lang ito, nakalagay sa brown na kahon. Walang label kung sino ang sender. Ang nakalagay lang ay isang address sa bandang dulo ng barangay. Isang lugar na halos hindi ko pa napupuntahan. Pagdating ko sa address, nagulat ako. Ang bahay ay mukhang abandonado. Sira-sira ang bubong, basag ang mga bintana, at napapalibutan na ng damong matataas. Pero malinaw sa app, yun ang lokasyon. Sa halip na tawagan ang customer, nagpa siya akong kumatok. Walang sumagot. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kusa. Dahan-dahan parang inaanyayahan akong pumasok. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong puwersa na nagtulak sa akin. Pumasok ako habang hawak ang parcel. Ang loob ng bahay ay amoy panis na karne at nabubulok na kahoy. Sa sala, may mga bakas ng paa na parang basa ng dugo. Doon ako medyo natakot. Bigla kong narinig ang isang kaluskos mula sa itaas. Nang lingunin ko, may bumaba mula sa hagdan. Isang aswang. Mapayat ito, mahaba ang buhok, nakalawit ang dila, at ang mga matay pulang-pula na parang naglalagablab. Ang mga kuko niya ay mahaba at matatalim. Nanigas ako sa takot. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko, pero bigla siyang sumugod. Mabilis, parang hayop na gutom. Binato ko ang hawak kong parcel sa kanya at doon siya bahagyang natigilan. Hindi ko na inaksaya ang pagkakataon. Tumakbo ko palabas ng bahay, halos mabaliw sa kaba. Habang tumatakbo ako, narinig ko ang malakas na huni ng aswang na tila galit na nakatakas ako. Pagdating ko sa motor, pinaandar ko agad at hindi na lumingon pa. Nang makalayo-layo ako, naramdaman kong ligtas na ako dahil hindi niya na rin naman ako sinundan. Pagbalik ko sa opisina kinabukasan, tinignan ko ang history ng application. Nakapagtataka, wala na sa record ang address ng bahay na yon. Wala ring huling delivery na nakalag. Parang wala talagang ganong address. Hanggang ngayon, iniisip ko kung hindi ako nakatakas, baka naging hapunan na ako ng aswang na yon. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Alvin, isang delivery rider. Marami na ako nakita sa daan. Aksidente, hold-upper, at mga customer na nakakainis. Pero may isang gabing hindi ko makakalimutan. Isang ating gabi, nakatanggap ako ng rush delivery job. Malaki ang bayad at may label na confidential parcel, handle with care. Pagdating ko sa warehouse, iniabot sa akin ang kahon. Mabigat, nakabalot ng itim na tape at walang sender name. Habang nasa biyahe, ramdam ko na parang may sumusunod sa akin. 2 motorsiklo na bumubuntot sa akin kahit saan ako lumiko. Pinabilis ko ang takbo hanggang sa mawala sila sa isang madilim na kalsada. Nang makarating ako sa address, isang lumang apartment ang tumambad. Basag ang bintana at parang walang nakatira. Umakyat ako sa 3 palapag at doon ko iniwan ang parcel. May sobre sa sahig
Ang nakasulat, "Iwan mo na lang dyan." Pagbalik ko sa bahay, halos hindi ako makatulog sa kaba. Kinaumagahan, may malakas na katok. Pulis. Dinala nila ako sa presinto. Sabi nila, ang kahon na dinala ko ay may droga at dugo ang patalim. At ang fingerprint na nakuha nila ay sa akin. Hindi ako makapaniwala. Sinabi kong trabaho ko lang mag-deliver. Pero hindi sila nakikinig. Habang iniimbestigahan ako, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa paligid. Sa kisame ng presinto, parang may mga anino na gumagapang. Sa gilid ng mata ko, nakita ko ang mga motorsiklong yun. Pero wala silang mga muka. Puro anino lang na nakamasid sa akin. Unti-unting lumapit ang isa at bumulong sa tenga ko. "Ikaw ang napili, kaya ikaw ang tatapusin." Bigla ako napasigaw at nagising. Nasa kama ako, pawis na pawis, nanginginig. Madilim pa, 3:00 ng madaling araw. Wala akong parcel, wala ring pulis. Panaginip lang pala ang lahat. Pero nang tumingin ako sa paahan ng kama, may nakapatong na kahon. Itim na itim, nakabalot ng tape at nakasulat sa ibabaw sa pulang tinta, "Confidential. Handle with care." Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin mo na lang akong Lester, Sir Dave. Hindi ako mahilig sa mga kakaibang bagay. Pero minsan, dahil sa pagkukwentuhan ng mga tropa tungkol sa dark web, naging curious ako. Sabi nila, maraming illegal at kababalaghan daw na pwede mong makita roon. Mula sa mga kontrabando hanggang sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Isang gabi, dahil sa kalasingan at kuryosidad, sinubukan kong sumilip. Gamit ang isang VPN at ilang gabay mula sa mga forums, nakapasok ako. Totoo nga, ang dami kong nakita na hindi ko inakalang may nagbebenta. Armas, droga, at kahit mga resibo na nakakatindig balahibo. Ngunit may isang listahan na agad na kumurot sa utak ko. Mystery box, real horror, guarantee. Sabi sa description, limitado lang at ang laman daw ay mula sa mga bagay na hindi dapat makita ng karaniwang tao. Ang presyo ay hindi biro, pero dala ng kalasingan at katuwaan, umorder ako. Pagkalipas ng 3 linggo, dumating ang parcel. Walang pangalan ng sender, walang return address, isang kahon lang na itim na may pulang tape. Kinabahan ako, parang gusto ko nang isoli, pero paano? Wala namang impormasyon kung kanino. Binuksan ko ito. Una kong nakita ay isang lumang Polaroid na litrato ng isang babae. Nakagapos at nakapiring ang mga mata. Sa likod ng larawan, may nakasulat gamit ang pulang marker, "Una lang ito." Sa ilalim, may maliit na garapon. Akala ko ay langis, pero hindi. May laman itong putol na daliri, nakalutang sa formalin. Muntik akong magsuka. At sa pinakang ilalim ng kahon, isang cassette tape. Wala na akong tape player, pero sa kakulitan ko, hinanap ko sa lumang baul ng tatay ko. Nang patugtugin ko, puro static ang naririnig ko sa umpisa. Paglaon,
may boses, lalaking garalgal. Kung natanggap mo ito, isa ka na sa amin. Kung ibabalik mo, ikaw ang isusunod. Sumabay ang tunog ng iyak ng isang babae sa background. Hindi ko na tinapos ang tape. Pinatay ko agad at halos kinabahan ako ng sobra. Kinagabihan, habang nakahiga ako, narinig ko ang mahina at paulit-ulit na katok sa pintuan ng bahay ko. Hindi isang beses, kundi 3 beses, mabagal at pare-pareho. Nang silipin ko, walang tao pero sa sahig may isa na namang kahon, mas maliit, parehong-pareho ang disenyo sa una. Hindi ko na ito binuksan, dinala ko agad ito sa ilog at itinapon. Pero mula noon, gabi-gabi may dumadating na bagong kahon, lagi sa tapat ng bahay ko. Kahit saan ko itapon, ilog, kanal o basurahan, lagi itong bumabalik. Hanggang sa huli kong pagtatangka, sinunog ko ang kahon sa bakuran ko mismo. Sinigurado kong abo ang natira. Medyo nakarelax-relax na ako ng ilang sandali. Iniisip ko na tapos na ang lahat. Ngunit nang bumalik ako sa loob ng bahay, may nakahain sa lamesa. Isang kahon ulit, buo, walang kahit anong bakas ng sunog. Binuksan ko at sa loob ay isang Polaroid na larawan. Larawan ko mismo, natutulog, kuha kagabi. Kaya sa mga nakakarinig nitong kwento ko, wag na wag niyong susubukang pasukin ang dark web dahil baka sapitin niyo rin ang sinapit ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Arman. Matagal na ako nagdi-deliver ng mga parcel. Sanay na ako sa iba't ibang destinasyon. May mga kliyenteng iritable, may hindi nagpapakita, may sobrang saya kapag dumating ang in-order nila. Pero may isang deliver na hindi mawala sa isip ko. Isang hapon, nakatanggap ako ng address na medyo malayo. Sa mapa, nakatala ito sa dulo ng isang barangay na halos hindi na pinupuntahan ng tao. Ang sabi sa parcel, rush delivery. Walang sender name at kahit cellphone number ng receiver, wala. Pagdating ko sa lugar, natagpuan ko ang bahay. Malaki, parang luma ang disenyo. Pero bakas na bakas ang pagkaabandonado. Sirang gate, nakatiwangwang ang bintana at puno ng alikabok ang paligid. Ang nakapagtataka, maliwanag na may ilaw sa loob ng bahay. Kumatok ako. Delivery po, sabi ko. Wala. Ilang ulit akong kumatok hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng kusa. Parang inaantay akong pumasok. Hindi ko alam kung bakit, pero pumasok na rin ako. Pagpasok ko, malamig ang loob. Wala ni isang gamit na bago. Puro lumang webless at mga kortinang kupas. Nilapag ko ang parcel sa mesa. Pero biglang sumara ang pinto sa likod ko. Malakas, parang sinarado ng isang dambuhalang kamay. Sa sobrang kaba, tinangka kong umalis. Pero nang hawakan ko ang doorknob ng pinto, mainit, parang nagbabaga. At doon ko narinig ang mga yabag mula sa itaas ng bahay. Mabigat, mabagal, pababa ng hagdan. Nang silipin ko, may aninong bumababa. Mahaba ang buhok, nakayuko, at ang mga daliri niya'y parang mahahabang kuko.
Hindi ko maaninag ang muka dahil natatakpan ng buhok. Pero malinaw ang amoy. Amoy na nabubulok na karne. Nabitawan ko ang parcel at nang mabuksan yun ng kusa, tumambad ang laman sa loob. Isang lumang larawan ng isang pamilya. Ang nanay, tatay at anak. Pero ang nakakapangilabot, ang babaeng bumababa ng hagdan ay kapareho ng itsura ng nanay sa larawan. Ngunit bulok na at hindi na tao. Wala na akong inisip kundi makatakbo at sa hindi ko maipaliwanag na paraan, bumukas ang pinto at nakalabas ako. Hindi ko na binalikan ang bahay na yon, pero kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, may nakalagay na parcel sa mesa ko. Parehong itsura ng kahon at ang nakasulat sa resibo, Arman. Nag-resign na ako matapos yun at hindi na kailanman nag-deliver. Naghanap na rin ako ng ibang trabaho at sa ngayon, nakahanap naman na ako ng matinong trabaho at okay na ako rito at wala na akong balak mag-deliver pa kailanman. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.